Hi guys! Ayan, time check. Mga alas 4 na sa hapon. Kakagising ko lang. Wait lang, yung damit ko pa. Nakapantulog pa talaga ako. Kagisa, magsasaing muna ako ng kanin. Habang magsasaing ako. Si Daisy nasa Toronto, nasa mother-in-law ko. Kasi ang kimbot ko this weekend overnight. So, Friday, Saturday, Sunday, overnight. So, that means, alam nyo niya guys, mamimiss ko ang Christmas Eve. Christmas Eve party ng family ko. Ang really sad. So, guys, habang hinihintay kong maluto yung kanin, ang gagawin ko, babulutin ko yung mga regalo. Mga regalo ko sa mga bata. Kasi wala na akong time wala na akong ibang time talaga na mag-wrap ng gift. Kundi, ngayon lang. Kasi nga, overnight tayo. Tapos, pagbukas naman ako mag-wrap, andito na si Daisy. Hindi na ako, for sure, hindi na ako mutulin. Anong sa Tagalog niyan? Hindi ko matatapos kasi ako si Daisy makulit, di ba? Niya naman pang mga bata. Hindi ako marunong balot ng gift, guys. Ako basta nabalot na. Ayan lang. Wala kasi akong box. May mga boxes ako malalaki hindi naman ganun kalakihan yung mga ko. Yung mga regalo ko. So ayan. Ko lang ng ganito. So, ayan guys. Tapos na akong magbalot. Magulo pa kasi mamadali ako. Kanina habang nagbabalot ako. Tsaka ko lang naalala na may isang bata pa pala na hindi ko na bilhan ng regalo. Oh my goodness. Tapos yung mga tenants namin, may 3 kaming tenants. Hindi ko pa din na bilhan ng regalo. So, ang gagawin ko, si husband ko na lang, utusan ko na lang si husband bukas. Guys, kain tayo. So, kakainin ko kanin. Naluto na yung kanin ko. Sakto talaga pagka tapos kong mag-wrap ng gift. Balat ng lechon. Ito pa yung leftover na lechon nung pumunta kami nung party last week. Hindi pa to sira, guys, kasi oily ang lechon. So, kung mapapansin nyo, kapag oily ang food, matagal siyang masira. Tapos yung paksiw na dinala ng tita ni Ryan, lola ni Daisy. Tapos yung sukang pinakarat ko. Tapos nag-tea na din ako kasi malamig. So ayan. Kain tayo guys. Yan, crispy pa yung Nag-crispy siya ulit kasi nilagay ko sa oven para initin. Yan ang ginagawa ko guys para mag-crispy ulit ang balat ng lechon. Nilagay ko sa oven. Rinig niyo? Yung bahay namin guys, magulo. Kasi hindi pa ako nakapaglinis. Tapos madaming regalo. Ayun, yung regalo ni Daisy. Regalo ni Daisy yun. Hindi pa namin binubuksan. Tsaka na namin buksan sa Christmas. Mag-unboxing kami. Tikman ako sa ating paksiw. So, sakto. May binignit or bilibilo din tayo. Bigay din to ng ng tita ni Ryan. Ito. Yan. Iba yung kulay niya kasi parang yung pula na malagkit yung ginamit nila. So, ayan. So, kainin ko lang to. Tapos, after nito, magpapump na ako kasi puno na yung didi ko. Kailangan ko nang magpump si Daisy darating bukas pa ng umaga. So, magpapump ako bago umalis. Tapos, dadalhin ko yung pump ko sa work. After kumain, ano ang gagawin?
maghuhugas. And guys, nagpapump ako kaya medyo ano yung kabila ko. Nagpapump ako kasi dapat multitasking tayo. Hindi pwedeng nakaubo habang nagpapump kasi sayang ang oras. So, hugasan ko lang to. Yung mga plato, yung mga pinggan, hindi ko na hindi ko na sa ano ko ilalagay sa dishwasher. So, syempre guys, dahil may pasok tayo, maghahanda din ako ng baon ko. Yung babaunin ko lang tinapay. Ito, itong King Sawayan. Para din itong brioche bun na binibili namin. Tapos, lagyan ko lang ng spread, yung Biscoff natin. So, ito lang yung baon ko. Tapos, tubig. So, guys, ito na yung napump ko na breast milk para kay Baby Daisy. Mga 6 ounce both breast na to, guys. 6 ounce lang kasi, hindi na masyadong, madami ang production natin. Kasi, kumakain na ng solid si Baby Daisy. Hindi kagaya dati na puro breast milk lang. So, ayan. So, ayan guys. Kakatapos ko lang maligo. Nag-blow dry lang ako kasi, malamig na sa labas. Baka magkasakit tayo. So, ayan. Medyo worried ako kay Daisy kasi tumawag ako kay Nanay Patsy ko. Tumawag ako bago naligo. Kinumusta ko si Daisy kung kumusta siya. Sabi ng nanay ko, medyo masama daw ang pakiramdam. Medyo mainit. Tapos, yun nga. Pero expected ko na yun guys kasi nag-flu shot siya kahapon. So expected ko na may pinadala naman akong Tylenol doon, yung acetaminophen. Tapos pag hindi siya mag-work, may din naman ibuprofen for pediatric. Yun. Yung medyo na-word ako kasi sabi ng nanay ko, may wheezing daw si Daisy. So, hindi natin alam kung saan nanggagaling ang wheezing niya. Pero may puffer naman siya doon. Pinadala ko din yung puffer niya just in case. So, ayan guys. Very important talaga na na may medication pouch tayo. Kung saan tayo pumupunta, lalo na pag may bata. Kasi you'll never know what's gonna happen. Anytime they can have fever and whatever, right? So, yun lang. So, hopefully, okay lang si Daisy. Pagkadating na lang niya dito, bukas ng umaga, ko na lang siya. I'm just gonna listen to her lungs using stethoscope para medyo maibsan yung worry ko kung saan ba talaga nanggaling yung wheezing niya. So, hopefully, she's okay. Tsaka medyo kumpante naman ako kay mother ko kasi nakalimang anak yun guys. 5 kami magkakapatid. Ako yung bunso. So, medyo okay ang pakiramdam ko kay nanay. Yun sa bata. Magaling mag-alaga ng bata yun. Alright guys. Kakarating ko lang dito sa bahay. Ilalagay ko lang sa freezer yung milk na pinump ko. Galing sa panbot ko para hindi siya masira. Bago ako kakain, ang gagawin ko is hiwain ko tong ating manok old chicken. Ini-frost ko to siya guys before umalis ng bahay kasi para pagkadating ko pwede ko na siyang hiwain agad. So ayan, na-defrost na nga siya. Hiwain natin.
So, yun guys. Gagayakin ko na yung ating ingredients. Ito lang. Sibuyas. Luya. Damihan natin ng luya. Tapos, tanglad. Tsaka yung bawang. Yung bawang natin nakamins na. So, hatiin ko lang to. Kasi, dadamihan ko ng luya guys. Kasi, iba yung pakiramdam ko. Yung feeling na magkakantrang kaso ka ulit. So, yun guys, gisahin lang natin. Unahin ko yung luya. Ating sibuyas. Bawang. Tapos, ating bawang. Gisahin lang natin ito guys. Ating manok. Ito muna natin ang ating manok. So, habang ginigisa natin yung manok guys, habang naghintay tayo na mag golden brown, luluto ako ng itlog. Kasi kakain ako, gutom ako guys, gutom. So, dalawang itlog lang. Nilagyan ko na pala ito ng ng onion. So, ito lang ng konting black pepper, saka asin. Ayan guys. Golden brown na siya yung ibang part. Ang gagawin ko, itimplang ko na lang chicken powder. 2 tablespoon chicken powder. Konting asin. Paminta. Nalagyan natin. Ayan guys, lagyan na natin ng tubig. Damihan natin ng tubig kasi maubos din tong tubig na maya kasi ano to siya, matagal lumambot. So mag-evaporize pa rin yung ating tubig. So ayan lang. Tapos of course, hindi natin nakakalimutan ng ating tanglad. Nilagyan ko siya ng 2 tanglad. Ayan. Tapos takpan natin siya. Hintayin natin siyang lumambot. Habang hinihintay natin ang ating ilagay na natin sa ating itlog. So, ayan guys. Kanin, itlog, tapos may sasang tuyo at sukang pinaklat. Tapos, kumawa na din ako ng tea. Yung throat coat natin na tea. Kasi, iba talaga yung lalamunan ko. So, ayan guys, kain tayo guys. Mga alas 6 na ata ng madaling araw. Isip ko pa kanina kung anong ipapares ko sa itlog ko. Kung kanin or tinapay ba. Ako have decided kanin na lang. Para matagal yung busog natin. After kong kumain, matutulog na ako. Diretso na yan mamayang hapon. Kaya ako niluto ngayon yung ating manok guys kasi
matagal siyang lumambot. Pag mamayang hapon ko pa lulutuin at papalambutin, hindi tayo makakain. Malilate tayo sa ating kimbot mamaya. Kaya pinalambot ko na ngayon. Tinimplahan ko na, papalambot ko. Tapos mamayang hapon pagkagising ko, tsaka ko ilalagay yung gulay natin. Kain lang ako guys ha. Gigising ko lang mga alas 4 na. Antok pa din ako kasi si Daisy. Pero okay lang kasi na-miss ko naman si Daisy. Yung ginaya ko na yung last na ilalagay ko sa ating tinola, pinainit ko na din yung sabaw. Tapos pag kumukulo na, ilalagay ko na yung ating green onion tsaka siling haba. Tinanggalan ko yan ng buto para hindi mainit, para hindi maanghang para kay baby Daisy. Tapos itong ating spinach. Ayan. Spinach lang ilalagay ko kasi yan lang yung yan lang yung gulay namin ngayon. So, yan. Ayan, kulong-kulo na siya guys. Lagay ko na yung ating green onion tsaka ang ating chili. Ayan. Hintayin lang natin kumulo ulit yan. Ayan. Perfect to guys kasi masama ang pakiramdam ko. So, lalagay na natin yung ating spinach. Ito. Binabad ko, 2 beses ko tong binabad sa tubig. Kasi mahirap tong linisin. So, ang ginawa ko, binabad ko sa tubig. Tapos, 2 beses. Ayan. Tapos syempre, ganyan na natin. Mabilis lang itong maluto tong spinach guys. So, you don't even have to wait for like 5 minutes. Mabilis lang to. Yan ang ating tinola guys. Kain tayo. Si Daisy, sinusubuan ni husband. Nilagyan ko din ng spinach yung kay Daisy. Kinat ko ng maliliit. Para maswallow niya. Yan yung ating tinola. Tapos, sukang pinakuras. Of course. Ang ating tea. Init pa. Ayan ko muna dito. Ayan. Kain tayo. Ayan. Lasang-lasa mo yung guys, yung luya. Ayan. Lasang-lasa yung luya. Very good. Mabuti yan para sa ating lalamunan. You wanna give her chicken? Yeah, but this is like a tough kind, right? No, it's soft now. See? Yeah. Tapos syempre, sasasaw natin sa suka yung ating manok. Ayan, oh. Ayan. Sakto yung lambot niya guys. Ayan guys, paalis na ako sa bahay. Ayan, say bye baby. Say bye. Huh? Huh? I know. See you when I get home. Love you. Love you. Yeah, you got here, there. Oh. Kani-kanina lang. Dumating ako sa bahay. Nagulat ako pagkapasok ng pinto, guys. Kasi si husband ko, si Daisy, andito pala sa couch nakaupo sa harap ng pinto. So, tapos madilim pa.
Nagulat ako. Ayan. So, kakatapos ko lang gumawa ng kakatapos ko lang mag-wrap ng gifts. Yung mga last minute gifts na hindi ko pa nabili or nagawa. So, ang ginagawa ko ngayon, gumagawa ako ng label para ilagay ko sa ito na yung magiging tag ko para sa mga regalo na ipapamigay natin. Ito, pakita ko sa inyo yung tsura. Ganito ang tsura niya. Yan. Dito ko nalalagay yung mga pangalan. Yung from at to. Wala akong cardstock. So, makapal naman tong white paper na meron ako. Yun o. Ito ko nilang ilalagay. Yan. Sulatan ko lang to. So guys, kakatapos ko lang mag-wrap nung mga gifts natin. Yung mga last minute gifts. Tapos nilagay ko na yung mga pangalan, mga tags. So yan, kailangan ko ng japchae. Bigay to ni Ate Joy, yung kasama ko dati sa nursing school. Hi Ate Joy, thank you sa japchae. Guys, kakagising ko lang. Mga ano na ata ngayon. Ay, nagising pala ako ng almost 2 o'clock. So, ngayon, mga 2:30 ata. So, nasa ang pakiramdam ko ulit. So, nag-request ako sa husband ko na i-uber ako ng pho, yung Vietnamese soup. Hindi siya kakain kasi he's reserving his appetite mamaya kasi pupunta sila sa family party namin. Ako lang ang hindi makakapunta kasi may work ako. So, ayan. So, dumating na siya. Papainit ko lang ulit yung broth kasi gusto, hindi ko alam guys, sasabaw. Gusto ko yung mainit-init. Parang mapapasok talaga ang mo, bibig mo, tsaka dila mo. So, ayan. So, ayan. Mainit-init pa actually yung yung broth. Pero gusto ko talaga yung sobrang init. So, ayan. Ilalagay ko na din yung ating meat dyan. Meat niya guys. Ayan. And of course, maglalagay ako ng kaunting bean sprout. Ayan. Tsaka yung mint. Ayan. Yan lang. Yan yung ilalagay ko. Hintayin ko lang maano yan. Hintayin ko lang na kumulo yan. So, ayan. Kumukulo na siya, guys. Ilagay ko na to sa bowl. Kasama ng noodles. Andito yung noodles ko. Ay! 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 Sakto lang yung bowl natin, guys. Ayan. O, ayan. Umusok-usok pa, o. Ayan. Okay, guys. Tapos may sila. Hot sauce. Hoisin sauce, tapos lime. Tapos squeeze ko lang yung lime dyan. Masarap to guys pag may lime. Ayan. So ayan guys. Ba talagang pakiramdam yung lalamunan ko, iba yung tikman natin na yun. Usok-usok pa. Not bad. Tapos usually nalalagyan ko ng hot sauce yung soup natin. Hopefully itong hot sauce na to wala siya masyadong lasa kasi
Mag-iba yung lasa ng hot sauce natin. Kaya usually pag nagsusup ako guys, nilalagay ko chili oil. Kasi hindi nag-iba yung lasa ng ating soup. Pero ito, try natin. Hindi ko pa ma-feel yung anghang. Dagdagan natin. Mahilig ako sa maanghang guys. Pero hindi yung sobrang anghang na wala ka nang malasahan sa food. Pangit yung ganon. Ayan. Ma-feel ko ng cake. Kain tayo guys. Karon guys, hindi ko alam kung naririnig niyo ko. 24 ngayon ng gabi dito, alas 8:45. Hindi ako sa sasakyan, papunta akong Kimbot. Kumakain ako ng chicken sandwich. Hindi kasi ako nagluto. So sabi ko, pupunta na ako Tim Hortons, bibili ako ng kape at sandwich. Pagpunta ko, close na guys. Kasi New Year's Eve, Christmas Eve pala. Kalimutan ko na maaga pa na mag-close. Buti na lang, pumunta ako sa Shoppers Drug Mart. Buti na lang may mga sandwiches sila. Kaya ito. Nakabili ako. Bubili din ako ng egg sandwich para baon ko mamaya. Tapos ito. Ice cream. Si Daisy tsaka si husband ayun pumunta sa family Christmas party namin kasi wala silang trabaho. Kasi walang trabaho sa husband ko. Hindi naman pwedeng doon lang din silang dalaw sa bahay. Christmas na Christmas. Sila akong maiyak kanina. Kasi gusto kong sumama sa kanila. Ayokong magtrabaho. First Christmas pa din naman na ni Daisy. Kasi last year buntis pa ako ni Daisy. Christmas last year. So first Christmas niya today. I mean this year. Tapos bukas naman may gathering ulit kami. Kasama naman ang family ko, siblings, si nanay, kami lang. Ang naman, si Ryan naman ang may work. Yung husband ko naman ang may work. Ako naman yung wala. So hindi ulit kami kompleto sa Christmas Day. Mga 5 minutes lang naman yung work ko dito guys sa Shoppers. Ito yung malapit sa bahay. Nagmamadali akong kumain kasi siguro dito ko na lang din i-end itong vlog na to. So itong vlog na to sunod-sunod to since Friday, Saturday at Sunday. 3 days itong sunod-sunod. Kasi may kembot ako straight 3 days, so wala masyadong ganap. So iipon ko na lang itong vlog na to. 1 video na lang.
worth of 3 days. So, ayun guys, tapusin ko na lang to, tapos yun na. Punta na ako ng Kimwood. Sige, bye guys. Yun na lang ha. Merry Christmas sa lahat. And yan. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Merry Christmas again.